Ipinalugod ng Malacanang ang patuloy na pagkilala ng mga Pilipino sa pagtupad sa tungkulin ni Pangulong Duterte. Naniniwala din ang palasyo na buo pa rin ang tiwala ng mga Pilipino sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Si Rocky Ignacio sa detalye. Siyam na buwan ang maupo sa pwesto na panatili ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mataas na tiwala ng mga Pilipino sa kanyang mahusay na pagganap sa hangad ng pagbabago sa bansa. Batay sa pinakahuling SWS survey na ginawa nitong March 25 hanggang 28, 78% ng mga Pilipino ang nananatiling kontento sa performance ng gobyerno. Ang mataas na tiwalang ito ay nagpapatunay pa rin anya ng kontento ang mga Pilipino maging sa kampanya kontra iligal na droga ng administrasyon. Well, like I said, we balance it. We look at it from the bigger perspective. And considering the fact that these things, the survey was conducted during times of, there were several issues undergoing, it tells us that in spite of all that, the deep appreciation of the Filipinos is reflected in this survey. Gate ni Abela, dapat din tingnan ng mga kritiko ng administrasyon na 70% ng mga Pilipino ay naniniwalang seryoso ang pamahalaan ng Lutasin na sinasabing extrajudicial killings na kaakibat ng anti-drug campaign sa pamamagitan ng paglilinis sa hanay ng PNP. Well, among other things, you just have to also understand that there are certain sectors that would be more concerned regarding these matters. But on the whole, in general, there is a general sense of safety. Paliwanag pa ni Abela na ramdaman maging ng mga Pilipino abroad ang epektibong kampanya ni Pangulong Duterte kontra iligal na droga. Apparently the Filipino sentiment is such that even in the travels abroad, the Filipino communities were extraordinarily warm, extraordinarily savvy about what was happening here. But in spite of the fact, they also understood. They seem to really connect with what the president was saying about preserving the patrimony, the next generation. So it seems that there really is a very significant cultural prism from which people view it, and they view it in terms of the president doing the country a favor in terms of preserving common good and the next generation. Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na magpapatuloy ang kampanya kontra iligal na droga hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Ang lahat naman ng ahensyang nasa ilalim ng sangay ekutibo ay dapat magsubite ng Freedom of Information documents para po naman sa first quarter ng taong 2017. Nakasaad po ito sa isang memorandum na nilagdaan ng Presidential Communications Secretary Martin Andanar na dapat magkaroon ng agency inventories sa Freedom of Information Registries. Sa pamamagitan po nito, anya magkakaroon ng iisang sistema sa tracking, monitoring at evaluation para naman sa implementasyon ng FOI program. Niliwanag pa ni Andanar na ang Agency Information Inventory ay magsisilbing master list ng lahat ng impormasyon ng gobyerno na hawak ng isang ahensya. Ang FOI registry naman po ay talaan ng lahat ng FOI request ng ahensya, ng isang ahensya na nasa pag-iingat po ng FOI Receiving Officer. Ayon kay Andanar, ito na po ang magiging sukatan ng mga nagawa ng ahensya, gayon din sa pagsusuri ng pondong ginamit sa implementasyon ng FOI program. Ang mga templates naman ng agency, inventory at FOI registry ay pwedeng i-download via www.bit.ly/FOIPCO. Samantala, bagamat may mga karamdaman ay hindi nila ito alintana. Sa halip ay ipinagdiriwang nila ang biyaya ng buhay sa pamamagitan ng Cancer Fair 2017. May report si Eunice Samonte. There's life after cancer. Ito ang dahilan kung bakit narito sa Cancer Fair 2017 sa Davao City ang ilan sa mga kababayan nating na-diagnosed with cancer at mga cancer survivors na masayang pinagdiriwang ang biyaya ng buhay sa kabilaan ng karamdaman. Kagaya na lamang ng grupo ng kabataan na ito na narito para makisaya sa charity event sa pangunguna ng Philippine Society of Medical Oncology. Enjoy tayo, kanay masubang, laban lang. Fighting at very positive rin ang 16 na taong gulang na si Joy na 3 taon nang nakikibaka sa sakit na cancer. Sa mga may cancer patient or sa wala mang sakit na nawala ng pag-asa, wag po kayo mawala ng pag-asa dahil alam natin na may Panginoon at hindi natin pababayaan. Bukod sa mga kabataan, Kim naging din ang mga mommies na nakizumba pa at masiglang pinakita ang kanilang mga dance moves.
Ang Cancer Fair 2017 ay taunang ginagawa para bigyang pagkilala at inspirasyon ang mga kababayan nating may matinding pinagdaraanan. We do this as frequently as we could, just to remind us that we really need to appreciate, celebrate life. Kaya naman may payo rin ang mga cancer survivors sa mga kababayan nating may sakit na cancer at sa mga nawawalan ng pag-asa. There's hope, always. Tapos, be positive lang talaga. Emotionally, spiritually, physically, dapat positive always. Para sa PTV News, Eunice Monte, Davao City.